Magandang hapon po, magandang araw. Ito po si Katuring, no? Ang inyong kaagapay sa LPG industry. Tayo po ngayon ay pupunta sa ating suki dahil ang una pong kanyang sinabi na problema ay ayaw daw hong sumindi yung kanyang stove. At baka raw may problema yung regulator. Ayan, so sabi niya baka naman huubos na. Sabi ko baka naman huubos na yung laman ng inyong tangke. Sabi hindi, kabibili lang po ng July at mag-isa lang po niya. Ayan, so tayo po ay re-responde po doon at alamin po natin at ipapakita po natin sa inyo kung ano po ang ating magiging findings, no? So bilang isang tangkero, katungkulan po natin bago po ang lahat ay tiyakin ang kaligtasan ng ating pong mga mahal na suki. So pupuntahan po natin at ipakikita ko po sa inyo ang sitwasyon. So nandito po tayo ngayon sa Santa Lucia, no? Ayan po. At pupuntahan po natin yung ating suki, no? Ayan. Mga mahal na katangke, nandito po tayo ngayon sa ating mga batikang guro. Ayan, ang tagapagpanday ng ating bagong lipunan. Ayun, no? Ayan, so kanina nakita po natin yung tangke ni Madam ay sobra na hong makikita po natin yung bakas ng pinagdaanan ng singaw, yung LPG. So sabi niya bakit hindi ho raw niya naamoy. Sa mga mahal po nating mga suki, for information purposes, bakit daw hindi niya naamoy? Which is normally po, kinakailangan po naamoy po natin yan dahil may special agent or additives po na talagang inilalagay sa atin pong LPG para for safety purposes ay ma-determine natin, malaman natin, maamoy natin na may singaw. Otherwise, kapag walang singaw, wala ho tayong maamoy. So it's abnormal na pag minaamoy tayo na parang bulok na itlog o yung tinatawag natin pula, yung ano. So normally it's like a rotten egg nga sinatawag nila. Yun po yung amoy. Ano po, pagtingin ko po ng kanyang tangke, sobrang dumi. Sobrang makikita yung pinagdaanan. So ngayon, nagdala na po tayo ng bagong tangke. Ang sabi nga ni yung ating marketing officer kanina, nasabi niya, puno pa yung ano niya punong-puno yung tangke niya nung July lang yun So talagang dinisregard ko na yung possibility na ubos yung kanyang laman ng tangke ay na may laman pa yung tangke. So hindi ako nagdala ngayon ng tangke. So isang pagkakamali yun, no, dahil wala pa yung rider ko. Ngayon nung nakita nga natin yung tangke, abay nabuhat na nga ni Sir. Ang bigat ng tangke is around 13.5 kg. So doon pa lang nakita ko na nawala na talagang laman. So in fairness sa nagdala, hindi dahil walang laman, kundi wala na talaga, ubos na talaga. Hindi dahil kolorum, etc. Kundi talagang ubos na po. Dito kanina, nakita ko kanina yung kulay, parang alam mo yun, yung toothpaste, etc. na matagal na, expired, na makikita mo dito. Pinagdaanan po ng singaw. Bakit? Dito pa lamang po makikita natin sa kanyang regulator, ayan po, na talaga kahit hindi ho niya ginagamit, sabi niya, dahil mag-isa lang naman ni Madam, ayan pagtingin ko pa lang po, nakita ko talagang tuloy-tuloy po ang pagsingaw. Which is normally, umaabot po ng 7 to 1 year yung pong kanyang tangke. Just July, August, September, October, wala pang 3 months yung kanyang ubos na. Ayan. Sa mga mahal po nating suki na hanggang ngayon ay gumagamit po ng ganitong klase ng regulator. Madalas po yan na makikita natin na sumisingaw. Dito po yan, dito. Pagka ho yan binaba ninyo, mag-bubble check po kayo dito sa bahagi po nito. Makikita nyo po yung nagbababling po yan. Ano po? At saka siyempre, ganun na rin po yung pag-i-install po natin. Iayos yung pag-i-install po nito. Liban po doon, nakita po natin yung hose ni Madam. Makikita na po ninyo. Ayan po. Nagka-crack na po. Expired na po yan. Hindi ho dahil wala pang singaw. Usually po ay hanggat maaari po, nagpapalit na po tayo ng at least 1 to 2 years. Pwede na pong palitan, no? Ayan. Dito pa ho sa puno ng kanyang ayan, ayan, sa mga inuulit po natin, sa mga mahal po nating tangkero o supplier, magkaroon po tayo ng malasakit, no? Mag-i-extend po natin yung panahon natin para suriin po yung kanilang yung integridad ng kanilang
mga LPG accessories. Ito po, so pagka naman ho nagdi-deliver ho tayo, sabihan din ho natin yung writer natin na liban ho dun sa interest na tayo ay kumita o paghanap buhayan po natin, ang pangunahin pong objective po natin yung safety po. Nakita po ninyo yan, lutong-luto na po dahil madalas na ito po yung na-expose sa sobrang init dahil katabi po ito ng stove. Liban po doon talagang expired na po yung kanyang hose. Ngayon, hindi ho dahil gusto nating persahin si suki na palitan. May mga suki ho tayo na kahit naipakita na ho natin yung kondisyon ay sa kadahilanan din ho na nagtitipid o wala pang pera, hanggat wala hong nangyayaring insidente, ayaw pa rin ho nilang bumili. So wala na ho tayo doon. Ang importante ho, sabi nga natin, nagawa po natin yung ating moral and professional duty na ipakita sa kanila yung safety condition ng kanilang mga yung hose, yung pagkakakabit ng hose, yung regulator, yung pagkakakabit po nito. Okay? So sana po lesson din po sa atin ito at sana i-train po nating maigi yung ating mga rider, no? Okay, magandang hapon po at i-install muna ni Catherine. So ito po yung tangke na galing kay Suki kanina, no? So na makikita lang po natin talaga tuloy-tuloy ang sirit ng LPG. Sa pinagdaanan pala makikita na po natin, ayan, no? Okay. So nagtataka siya, napakabilis maubos yung ang bilis. Isa ito sa main reason kung bakit mabilis maubos. Hindi lamang ho yung mabilis maubos, ang mabigat po dito ay yung panganib na dulot po nito, no? Sabi ko nga, mabuti na lamang at hindi nila ginamitan ng cellphone, etc. Anumang bagay na pwedeng panilit nila kumbaga doon sa loob ng kanilang LPG compartment, no? So ang lesson po dito, mga mahal na katangke, ay ugaliin nga natin. So kanina nga ay pinagsabihan din natin yung ating rider dahil hindi ho tayo pwedeng basta-basta lamang mag-empleo ng rider nang walang nalalaman. So napaka-importante po na magdaan po sa pagsasanay ang atin pong rider at ituro po sa kanya lahat ng paano mag-install ng regulator, iba't ibang klase po ng regulator. Ipakita po sa kanya paano mag-install at ano po yung mga posible o madalas na nagiging problema sa ganong klase po ng regulator. At sa ganong klase ng tangke, pinapakita po natin lahat para pagpunta po niya dun sa suki ay lalabas na siya po ay isang professional at mapag-eka nga ay that we can depend on. O hindi yung pupunta ron na magpapakita ng kahinaan at magsasabi, boss, hindi ako familiar dito, boss. Pagka nakita ng customer yan na yung nyo pong rider ay medyo wala pala kaalaman, ay magdudulot po ito ng nervyos, panic doon sa customer at pwede po tayong balikan ng customer niyan na tayo nga po ay nag-i-empleo ng mga walang kaalaman o walang kasanayan na rider. Ayan, so yan po ang may babahagi ni Catering at muli po ay pinag-iingat po natin ang lahat. Maging mapagmatsyag po tayo, gamitin po natin yung pangamoy natin at once in a while, checkin po natin yung mga hose po natin, yung regulator po natin at lagi ugaliin po natin na isara po yung mga on-off ng ating mga regulator. Magandang hapon, ito pong muli si Catering, ang inyo pong kaagapay sa LPG industry.